Kumusta mga Stellars? Magsasama-sama na naman tayo sa panibagong episode ng ating podcast kung saan ating pagninilayan ang mga napapanahong issue nang mabigyan ng kaliwanagan ang inyong araw. Kung may tinanim walang aanihin, sa dugo at pawis ng magsasaka sa aming kalapit-bahay, kitang-kita sa kanilang mukha ang tila kawalan ng pag-asa habang nagtatrabaho. Patuloy akong nagtataka kung bakit sa kabila ng kanilang walang hanggang sakripisyo ay nananatili silang nasa ibaba. Nalulungkot ako habang nagmamasid sa kanila sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas ni katiting ay wala silang natatanggap. Ani Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., the trend level of prices is extraordinary. Umabot na sa halos 60 pesos ang dating 40 pesos kada kilo ng bigas, isang dagok para sa karaniwang pamilyang Pilipino na kumakain ng kanin sa bawat pagkain. Sa kabila ng tila langit na kataasan ng presyo ng bigas, hindi nababayaran ng sakripisyo ng mga magsasaka. Sino nga ba ang tunay na nakikinabang? Tila nagbibingi-bingihan ng gobyerno sa sigaw ng mga magsasaka sa unang anibersaryo ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo 30. Hindi napigilan ng mga magsasaka at food producers mula sa iba't ibang lalawigan na iparating ang kanilang hinaing. Noong Hunyo 8, 2023, nagsagawa sila ng kilos protesta sa harap ng Departments of Agriculture and Agrarian Reform upang ipaalala sa administrasyon ang mga ipinangakong reforma. Pababain ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, tugunan ang kalagayan ng mga magsasaka at itaguyod ang lokal na agrikultura. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, nananatiling atrasado at lugmok ang sektor ng agrikultura. Habang nakatuon ng gobyerno sa presyo ng produkto, tila nalilimutan nitong bigyang halaga ang mga tunay na tagapagtaguyod ng industriya, ang mga magsasaka mismo. At dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Muli ako si Tobio Kagayama na nagpapaalala sa inyo na liwanag ng katotohanan ang lagit-laging sundan. Mag-iingat kayo at salamat sa pakikinig.